Ako si Master Sergeant Diosdado Midahaw, Philippine Army. SR Class 122-95. Yung na-enkwentro kami doon sa area ng Lantawan, sa Basilan, nang na-assign ko ng 10 Division. Anong taon? First Division. 2002, Ano yung kalaban niyo? Abu Sayyaf. Sa panahon nila ni Kadapi, Janjale at saka si Bacalo, Snilon Hapilon. Noon. 2002, gaano kalakas yung mga Abu Sayyaf niya? Sila, kung sila makalamang, talagang babanat sila ng kuwan. Pero kung sila maunahan din, atras naman sila, kung takbo naman sila. Pero kung yung nga, takbo hanggang habol-habol ang mga sundalo doon sa Mindanao, labanan dahil sila atras, ganun. Pag makalamang, yun, ano sila, talagang kukunin talaga kayo. Papapugutan pa ng ulo. Oo, putulan pa ng ulo. May kasama kami doon na putulan ng ulo, yung pag-report ko noon. So, ikwento mo daw yung Lantawan, Master. Ano yun? Noong nangyari noon sa Basilan, yung CO namin, si Lieutenant Bales, mayroong gabi yun nangyari. May niread kami doon na bahay na bato doon sa Basilan. Bahay na bato, concrete. Ngayon, dahil alam mo naman ang ranger ako ang pinadala sa isang seksyon. Parang team leader. Oo. Oo, ganun rin. Dahil yun may parang mission yun namin na kukunin namin ang bahay na bato dahil may info na nandoon sila ang Abu Sayyaf. Ngayon, nag-move kami ng mga alas 8 ng gabi. Pagkatapos, sobra pa yun, something yun. Pero, dahil ako ang kuhan, may senior man sa akin noon, pero hindi marunong siguro magdala ng mapa at sa kompas, ako ang pinadala nila. Kaya sabi, ranger ka. Ayun, ginagagapanan ko yung tungkulin ko bilang senior red, sarahin to ako noon. Parang tiwala nila Oo. Oo. Ngayon, nag-move kami dahil palagi ako mag-map check, lagi kung maglakad. Makalakad kami ng mga 100 meters, map check naman kami. Para ang rumbo namin na bahay na bato, talaga ma-hit namin yun. Bahay na ba ito yung... Oo. Binigyan kami ng target ng CEO na yung bahay na bato dahil sa info, nandoon daw yung mga kalaban. Gaano daw karami? Hit po. Hindi rin namin alam kung ilan sila. Basta sabihin ang kuhan nga, pasukin yung bahay na bato. Isang seksyon lang kayo? Oo, isang section kami. So, araw nyo ba pinasok yun? O anong diskarte mo doon? Nag-move kami gabi. So, Oo. Nag-move kami ng gabi. Yung malapit na kami sa target namin, nakamove na kayo ng ilang Oo, malapit na. Nakamove na kami, malapit na kami sa target. Nag-harboring kami kasi malapit na ang target siguro mga almost 200 meters andyan yung bahay na bato, mangroves, malapit sa mangroves. Ngayon, harboring nanaginip ako noon na nanaginip ako natama ako pala, totoo rin, masakit. Pagising ko, sabi ko, nanaginip ako, natamaan ako sa gilid. Sabi dong, may katabi ko, nga dong, yung kabady ko nga dong. Nanaginip ako, natamaan ako. Sabi niya, kagat ka ng kawisir. Kagat sa ganunin mo yung lupa para sumpa daw. Sabi, ng taga doon, taga Mindanao yun. Inano ko, ngayon pag oras ng mga alas 4 na yun, mga alas 4, nag-move kami dandahan. Ngayon, inupihan namin yung bahay na bato, kasi maliwan-liwanag na, karating doon. Walang lumabas na tao, at saka parang tahimik man ang area. Ngayon, sinabihan ko yung security kayo, assault me, ang isang team. Pero matagal kayo nag-upi-upi? Oo, inupihan muna namin. Kaya baka nandun lang, nakaumang rin. Walamang kuhan, pinasok namin. Assault kami 7. Pagpasok namin, negative man. Tawagan ko yung CEO, sir, negative. Sabi niya, sige, baka simuta kayo. Balik kami doon sa inarboringan namin. Na inarboringan nila ni CEO. Kasi nandun na ng tropa nung nag-harbor, kami lang pinadala doon, dalawang team. Ako nag-lead. Pagkatapos tuloy-tuloy yun, paghapon, may info na naman na
andoon yung may civilian nga inutusan ng Abu Sayyaf na bili ng mga pagkain. Ngayon, nireport niya sa brigade. Nireport niya sa brigade na inutusan siya. Ngayon, sabi ng CO, yung CO namin na yung batalyon commander namin, binato rin doon sa batalyon na kaya na sa mga tauhan namin, kami ang pumasok doon sa area. O, pagkatapos, pagtapos ng briefing ni CEO, ako pa rin ang lead scout noon. Ako pa rin, yung team ko ang nag-lead scout. Daw, may MBG kami isa, ayun lang ang ginagamit namin. Nandun yung civilian at saka yung kapgo. Pagkatapos, naglakad kami, yun. May mga bahay, inupihan ko naman yung mga bahay kasi baka, palaging taho lang aso kasi malapit-lapit na kami. Pagkatapos, yun, dahil simangan man yun, bumaba na kami. Pero pagkatapos, mag-hold naman ako kasi delikado dahil andun ang Abu Sayyaf nag-antay sa baba doon sa, kasi nagpautos siya ng mga pagkain andong pagkain sa civilian, inutusan niya. Pagkatapos noon, nagdating kami doon sa landahan, tawag ng landahan, tapahan yun. Ano yung landa? Yung tapahan ng kupras, landahan. Sabi ko, sir, sinamihan ko si Lieutenant Labales, ngayon andyan na sa PDEA kasi na kasama yun sa Magdalo, yun na doon na siya. Oh. Nga sir, nag permission kami doon sa kami doon sa taas, sila sa baba. Oh. Ngayon naman, pagkatapos sabi ng ng civilian nga yung guide namin na sir, darating yun. Pero andyan na pala sila nakaumang. Nakaumang na sila. Sabi ko, dahil sa malayo ang kabiran, malayo ang niyugan, talahib ang parang cover ko lang. Talahib. Ang sabi ay gano'n na mga kuha na yun, mga alas pataas na, pero alas sobra pa yun. Pero yung buwan, yung Maliwanag. yung pulisong ba, tinatawag, kanang, yung di gano'n maliwanag, kanang, pero maklaro ang tao, maninag na tao siya, kahit Parang silhouette. Ngayon, antay kami doon. Sabay ganun yung Abu Sayyaf, nagtagalog. Sabi ng Abu Sayyaf, sino yan? Akala ko naman kasama namin. Kasi information, kasi sa taas kami, yung bumaba si CEO sa landahan, pag sino yan? Pag walang imak, anong trumap? Sabay bulyo fire ang kalaban. Yun, nag-return na rin kami, return fire. Hindi, para yung, intindihan yung, bala makita mo yung mga persing nga bala na mag-ilaw na ngayon, unang first burst nila ng natamaan ako sa paa. Pagkatama sa paa, para pinadol ng dos yung paa ko. Yung kasama ko naman, yung katabi ko, sabi sa akin nga, Commander, na tamaan rin ako. Tamaan siya sa kamay at saka dito sa paa rin. Sa akin, sa kining direct dapit, sa kuwan. Sabi ko, pag dandahan ng blue fire putok sa kalaban, gapang kami papuntang niyog. Kaya may niyog man sa taas. Pero tuloy pa rin ang pukpukan. Yun, pinapaulo na sa 60 at saka M23, hinabol-habol na sa kuwan. Hindi kami nag-withdraw noon pag hindi sila talaga ang umatras hanggang napapalayo na yung putukan. Ang putok nila, yun, hinabol-habol na yung pinutukan ng M23. Pagkatapos, na-clear. Wala na, pero hindi talaga namin na-search yun kasi gabi. Ngayon, tawag si CEO sa kumpanya na isang patay namin noon nangyari yun. Si Lit Ubordo, si Lit Ubordo. May patay na kayo? May patay kami. Siya doon sa bandang kami sa taas, sa air permission, sa first burst, tamaan siguro, ayaw kong ginagawa niya yung kasi nabdibdiban siya. Siguro nakaupo yun kami, nagdrapan ako. Ngayon, sinakay kami sa dumating yung pick-up ng batalyon, sinakay kami. Yung Mindanao kay Balikatan man, kinarga kami sa Chinook. Hindi ko na alaman yung eskwelahan na yun, kung anong eskwelahan yun, doon naglaan ang Chinook. Kasi gabi, yun, dinala kami sa Buanga, sa hospital, sa Sundalo. Pero nung gabi na yun, Master, talagang grabe yung encuentro niya noon. Yun talaga, dahil sila talaga nakauna.
Kasi yung pag unang bulyo fire, diyan na kami nag-return pero sila talaga ang una nakaputok kasi alaman nila na siguro ganun dahil hindi naman to ang inutusan namin kasi aninag na rin sila na bakit marami na rin kasi isang platoon kami noon. Dalawa ano ko yung nangyari eh. Tatlo kaming may tama pero sa akin di gaano kasi diyan na sa gilid na tamaan ko sa laman. Gaano kadikit yun? Yung, Siguro mga 50 meters, ano yun? Dikitan lang, oo. Sabi ko, swerte rin ako na hindi ko napuruhan rin kasi yun nga, wala akong cover noon. Kano lang, kuha ako parang, mga talahiban lang, concealment lang na rin. Ang concealment lang, pero yung cover na, wala akong cover. kumbaga, napakahirap pa namin encounter ng mga gabi. Paggabi talaga, napakahirap na encounter. Oo, mahirap ang gabi kasi hindi mo, buti kung kumpleto kaming kagamitan. Hindi katulad sa unit na LRC, Light Reaction Company na kumpleto sila kahit gabi makainkwento dahil may mga MBG sila. Sa amin, MBG namin, isa lang MBG namin o doon masasiyo namin sa siyo namin, doon sa siyo namin kasi doon na kami sa area na siya lang naghawak. Pero kung mag-move kami, yung leading talaga, yun ang team, yun ang magdala ng MBG. Pero pagkatapos turnover ko kasi siya man ang namin, official na kasama namin. More or less, gaano kaya karami yung kalaban? Siguro yun, mga ano lang yun, siguro mga kulang-kulang 20 yun. Kasi malakas ang volume fire nila. Pero nagtagal kayo? Ang labanan noon namin, hindi kaabot ng isang oras ang labanan namin. Hindi umabot kasi sila hindi sila tatagal kasi talagang tira rin kami kasi yung mga firearms namin sila ang nag-withdraw talaga una, hindi sila ang pinag-withdraw namin pero walang search ang nangyari. Pero una silang nag-withdraw? Oo, una silang nag-withdraw. Wounded. First wounded mo? First wounded ko. Nung na-wounded ka, anong nasa isip mo? Yung nga, sa psychiatrist may sa hospital, pumunta yun. Sabi niya, anong pakiramdam mo, sir? Ay, wala ma'am. Kasi ganito talang buhay sundalo. Dahil pumasok natin yung sundalo, alam mo naman na ang sundalo talagang, yun nga, kailangan ta ng peace. Pero dahil doon kami sa Mindanao dahil alam mo naman yung Mindanao na labanan. Yung mga kaibigan nating Muslim talagang tuloy pala yung pag-iibakan nila sa sarili nila na talagang sa kanila ang Mindanao. Pero ganun talaga yung nangyari, Master, mo, yung may patay kayo noon. May patay kami isa. On the spot yun. On the spot siya agad yun. Sino yung namatay? Si late Pepsi Ubordo. Corporal Ubordo. Late Corporal Ubordo. Pero sa kalaban, wala kayong nalaman? Binalikan nila, may mga dugo rin. Pagka umaga, kasi ang trupa andun rin sa taas, standby sila. Kami lang ang inano sa chopper, binalikan nila. May mga bakas na, may mga patak ng dugo, pero hindi man alam kung patay ba yun. Basta, kasi sa lakas ng pirsa rin namin, yung pag sinabayan ng volume fire, grabe rin, ilan kami, talagang patsambahay na rin kasi walang makita. Walang makita, bala mo lang ang makita mo lang yung mga piercing na bala na kuan. Doon yung unang wounded mo na? Unang wounded ko yun nangyari doon sa Mindanao. Ano yung giyera mo naman na sa NPA? Ang NPA rin dito sa Samar karanasan ko sa Samar. Nasayin ko ng nag-test mission namin sa stroke noon, yung bagong graduate sa CS. Kami ang nakauna yon. Pero napatayan pa rin na kami ng opisyal. Pero yung ilan pa rin patay nila. Kaya kadami-daming kasama namin, talagang malas ang opisyal. Siya ang natamaan, si Lieutenant Abunaga. Kayo magkasama nun? Kami magkasama. Paano yun? Anong taon yun? 1991. 1991. So, ikaw that time is, anong posisyon mo yun? Wala pa ako noon, mga
private pa kami noon. Mga private bago pa para kami bang kung sa baga sa Ranger kanang test mission. Ang test mission rin namin sa pero binabadihan kami ng mga batalyon dahil mga kuan man di katulad sa Ranger tayo man tayo maglaro doon at tayo mga classmate nagsama. Paano namatay si Nick? Pagdating ko natama siya sa dibdib. Kasi pagdating ko sa taas kay sa ano man yun, low ground, pag akyat mo doon, madami man kami, low ground, pag akyat mo, mayroong kahoy na tinumba nila, parang barricade. O, nakarating siya doon, pagdating ko doon, si Liton Abunaga, may tama naman siya, siguro, naunahan rin siya doon, pagkuhan. Siya rin ang sa bala siguro. Ano yung pinakamahirap mo naman na karanasan, Master? Yun lang na natamaan ko pero hindi man mahirap yun kasi hindi man pero talagang iyon man talagang buhay sundalo kung kami noon bira lang kami makauwi ng kumpanya palaging harboring pero anda sa bundok lakad na naman standby na naman doon pero hindi kami uwi ng kumpanya antay na kami pagtawag ng ganun ito ay doon naman kami kasi striking force kami noon sa batalyon namin. Sa ano sa Sa First Division. Tin ID. Tin ID. Tin IB. Tin ID. Diyan ka talaga nagtagal din dati. Hindi ako nagtagal kasi galing ako sa Timor. Pagka wounded ko, nabilon na kami kasi sabi ba na kung magpabilo na ako, doon ako nagpagaling. O yun, hanggang sabi na may pinsan ako na opisyal, huwag ka nang babalik doon sa First Division. Assign ako ng armor. Diyan ako sa armor unit, nag-retire. Sa pagsiservisyo sa bayan, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan, mga gustong mag-sundalo, o ano yung mensahe? Yung pagsiservisyo natin sa bayan, ang sundalo, sa mga kabataan, maganda ang sundalo dahil makatulong ka sa bayan at saka makatulong ka sa pamilya mo, sa mga magulang mo. Kung binata ka, sa magulang mo, may asawa ka, sa asawa mo. Hindi ka naman hindi man lagi mag-operasyon. Hindi man palagi mag-operasyon kung depende man lang yan sa sitwasyon. Minsan, diyan ako na sa armor, relax. Minsan, kung may info, ganito nga kuan. Yun lang. Pero hindi man lagi nga kuan. Surti lang yun kung yung may mamatay o na sundalo. Yun dyan surti lang talaga siya. Pero buhay sundalo, maganda ang buhay sundalo. Kasi may trabaho pa ka, nakatulong pa ka sa bayan mo.